Ngayon pa nga lang kami mamimili ng mga gamit sa school, mga mare. At alam naman kasi namin na sobrang daming tao sa palengke. Kaya syempre, hindi namin sinabayan yun, no? Kaya nga, eto, medyo nagpa-late kami. Para naman suregado na talagang konti lang ang tao at hindi siksika. Maulan nga for today's video, mga mare. Andito na kami sa palengke ng Tansa. Akala ko pa naman, konti lang yung tao, pero nagkakamali lang pala talaga ako. Palagi na lang akong mali. Kaya nga sabi ko dito sa pamangking ko, saka na kami mamili kapag malapit na yung pasukan para naman sigurado na hindi kami siksikan sa palengke. Pero tignan nyo naman, mga mare. Anong petsa na pero ang dami pa rin namimili ng mga gamit sa school. Sa bagay, hindi lang naman ako nag-iisa. Siguro ang mindset din ng iba ganito na late bumili. Para nga konti lang yung tao. Dahil nga pare-parehas kami ng mindset, eto, nagtagpo-tagpo rin kami dito, di ba? Naalala ko tuloy nung nag-aaral pa ako. Pag mga ganitong panahon, yung namimili kayo ng gamit nyo sa school, tapos yung magbabalot kayo ng mga notebook, libro. Ngayon, parang wala ng libro eh. Yung mga elementary na lang ata yung may libro, yung mga high school, college, wala na. Pero ewan ko lang, hindi ko lang sure. Baka sa araw ng pasukan nila, may mga ibigay din na libro sa kanila. Pero ang alam ko talaga, wala na eh. Si Google na lang talaga yung malakas ngayon. Ang hinahanap niya ngang notebook, yung may string. Kaya lang, wala masyadong ganun ngayon, puro tahina. Meron ngang string, pero hindi naman ganun yung hinahanap niya. Ewan ko, sabi niya, pang elementary daw yun. At tumingin-tingin na nga rin kami ng bag dito, mga mare. Pero hindi nga siya nakapili at wala naman dito yung gusto niyang bag. Mahirap bumili nang hindi niya gusto. Baka mamaya makakita siya ng mas gusto niya, masayang lang tong bibili niya at hindi rin magagamit. Kaya nga nag-ikot-ikot muna kami para maghanap ng bag na gusto niya talaga. Nag-ikot-ikot muna kami at naghanap ng mapupusuan niyang bag. Napakasyala naman ng store na to, mga mare. Tignan nyo naman, may CCTV pa. Sana all. At pagkatapos nga namin dito sa palengke, pumunta naman kami dito sa may SM Tansa para bumili ng sapatos na susuotin niya sa pasukan. Sabi nga ng lola ko, di bali nang mumurahin lahat. Basta daw, wag lang yung sapatos tsaka relo. Marami rin naman magagandang murang sapatos. Kaya lang kasi yung iba, mga mare, masasakit sa paa. Hindi kagaya pag medyo pricey. At least yun, malambot sa paa. At hindi mahirap isuot, lalo na kung maghapon mong suot-suot, no? At nagpunta na nga kami dito sa cashier para magbayad. Kung tutuusin, mga mare, hindi naman mamahalin yung binili naming sapatos. Talagang naghanap lang kami na magiging komportable sa paa niya. At ganyan ngayon nabili niya, malambot-lambot yun sa loob. Kasi nga raw, yung room niya nasa 3rd floor. Gusto ko sana yung may heels, yung bibilhin niya. Kaya lang, sabi niya nga, mahihirapan siya magpanik-panaog sa hagdan kasi nga nasa 3rd floor yung room nila. At pagkatapos nga namin magbayad sa cashier, eto, naglakad-lakad muna kami. Medyo nakaramdam nga kami ng gutom, kaya eto, bumili muna kami ng popcorn. Mura lang to, mga mare, 135 ata, 130, 4 na piraso na siya. Na ganito kalalaki. O, ba, sakto sa amin. Yung isa kay Boss Romel, hindi na nga siya sumama dito sa loob, nagantay na lang siya dun sa parking. Tingnan nyo naman yung itsura ko, mga mare, nakarating ako ng SM, ganito yung itsura ko. Lata na lang yung kulang para na akong manlilimos eh. At pag uwi nga namin, mga mare, nakakita kami na nagtitinda ng chicken skin. Siyempre, alam nyo naman, favorite na favorite ko yan. Kaya eto, bumili lang kami na halagang 30 pesos na chicken skin. Tapos 20 pesos na bituka. Tingnan nyo naman, mga mare, tuwan-tuwa kami dyan habang kumakain kami. Kasi nga, bihira ka makakabili ng ganitong chicken skin. Yung totoong chicken skin ha, hindi yung puro harina. Kaya naman enjoy na enjoy kami dito, mga mare, habang kinakain namin to. Medyo nainis pa nga sa amin si Boss Romel kasi nangamoy suka yung sasakyan. Wala maulan kasi. Doon na sana kami kakain nito doon sa pinagbilhan namin. Dahil nga maulan, sumakay na kami sa sasakyan. At parang nabitin nga ako, mga mare. Pero sabi ko, okay lang, baka naman ako'y ma-high blood. Nakaka-high blood ba yun? Ewan ko, basta sakto na sa akin yun. Nabusog na rin naman kami. Sa susunod na lang ulit na mapapadaan kami doon, bibili na lang ulit kami noon, mga mare. At napatigil nga muna kami dito sa kanto. Sabi ko nga kay Boss Romel, bumili muna siya kahit kalahating tray ng itlog. Maubos na ang lahat, wag lang ang itlog tsaka ang asin. Ang itlog kasi minsan tanghali na kami nagigising, madali lang lutuin. At pagkadating nga namin ng bahay, eto, inayos na namin yung mga gamit sa school ng pamangking ko. Excited na nga ata siyang pumasok eh. Mawawala na naman ako ng kakulitan. Magiging busy na naman siya. Kaya lang wala kailangan niya mag-aral. Paano, mga mare, hanggang dito na lang. Ayun lang.